Ayan. Ngayon po, anay sa ika-4 na araw na po tayo ng simbang gabi. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon sa pag-aantanda ng krus sa maraming okasyon at lugar ng Pilipino ay kanyang pagsasabi, Diyos ko, alam kong hindi mo kami pababayaan. Liturhiya, tinawag din ang simbang gabi na Misa di Gallo, ang misa ng tandang dahil dati madaling araw lamang ito dati ginagawa. Ito'y pa upang ang mga gumagapas sa bukid ay makagapas ng maaga. Ang turo ng simbahan, walang dudang sa simbahan napulot ng marami ang pag-aantanda o pagkukurus. Dahil ginagawa natin ito sa simula at katapusan ng mga pagdiriwang na lituriko. Pero sino ang nagturo sa Katolikong Pilipino na mag-aantanda sa loob ng jeepney sa bawat madaan nito sa tapat ng isang simbahan? Sino ang nagturong magkrusya kapag may nabalitaang masama, kapag nasa bingit ng panganib, o kapag may dumarating na kalamidad, o sa simula ng kahit anong paligsahan, at sa marami pang ibang pagkakataon kusa tayong napapaantanda. Parang iisa lang ang sinasabi natin, Diyos ko, alam kong hindi mo kami pababayaan. Para bang nagbibigay ito na matagpuan niyang nasa isang banal na lugar siya. Ang misa pong ito ay niaalay din po natin para sa lahat ng frontliners na patuloy na nag-aalay at nagsasakripisyo ng lakas, oras at talino upang patuloy na masugpo ang COVID-19 sa ating bansa at sa buong mundo at patuloy na naglilingkod upang makapagkaloob sa ating lahat ang ating pangangailangan sa pang-araw-araw nating buhay. Gayon din para sa lahat na namumuno sa ating bansa at bayan upang gabayan sila ng poong may kapal sa lahat na desisyon na kanilang gagawin para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Iniaalay din natin ang misang ito para sa lahat ng Kristiyano na nasa banig ng karamdaman upang matamasa nila ang kagalingan na nagbubuhat sa ating Panginoon Diyos at para sa ating lahat ng naririto ngayon, 10 ng ating pamilya, upang manatili tayong malusog at ligtas sa anumang karamdaman at kapahamakan. Ang mag-aalay po sa ating banal na misa ay ang Sangguniang Pastoral ng San Juan, care of Brother Marlon Vergara. Mr. and Mrs. Alan and Wilma de Torres. Mr. and Mrs. Rodi and Christy Ansures. Mr. and Mrs. Rolly and Emily Glory. Mr. and Mrs. Maning and Flora Galvez. Mr. and Mrs. Nicanor and Dora Pineda. Mr. and Mrs. Ben John and Perlita Katindig. Mr. and Mrs. Elvis and Nita Munoz. Mr. and Mrs. Rolly and Maricel Lagindao. Mr. and Mrs. Buddy and Glory Bartolome. Mr. and Mrs. Florencio and Ellen Reyes. Mr. and Mrs. Erning and Elby Jeronimo. Mr. and Mrs. Buboy and Marie de Guzman. Mr. and Mrs. Roland and Ria Senyora. Mr. and Mrs. J.R. and Apple Reyes. Mr. and Mrs. Noel and Bernadette Katipunan. Mr. and Mrs. Paul and Diana Sambinto and family. Mr. and Mrs. Jan and Lynn Lastrolio. Mr. Ripino and Miss Banji Reyes. Mr. and Mrs. Ray and Gloria Jacinto. Mr. and Mrs. Benny and Maricel Portillo.
Mr. and Mrs. Dante and Irma Chan, Mrs. Norma Ortega and family, Mrs. Josie Rivera and family, Mrs. LB Ortega and family, Mrs. Pag-asa Hernandez and family, Mrs. Emily Anastasio and family, Mr. and Mrs. Alex and Laura Esmenda, Mr. and Mrs. Angel and Beth Bonete, Mr. and Mrs. Derek and Ruthie Iloria, Mr. and Mrs. Alex and Ellen Santos, Mr. and Mrs. Romy and Tess Reyes, Architect Boy and Mrs. Baby Auce, Mr. Chris and Dr. Maricar San Diego, Dr. Willie and Mrs. Laura Dionisio, Mrs. Abby Alcaraz and family, Mrs. Saning Dison and family, Mrs. Sinaida Bunag and family, Mrs. Leoning Sapa and family, Mrs. Letty De La Cruz and family, Mrs. Belen Bilya and family, Mrs. Nita Rillo and family, Mrs. Matilde Melia and family, Miss Alma Alcaraz and family, Miss Dolores and Miss Guadalupe Puentes, Mr. and Mrs. Fidel and Tani Labasbas, Mrs. Obelia and Miss Pence Tombo, Mrs. Gobilia Ortega and family, Mrs. Rachel Marie Marchan and family, Mrs. Linda David, Mrs. Rosie Alcaraz and family, Mrs. Mary Silva and family. Maraming salamat po. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagka-Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pagsimang gabi, halina't pagnilayan natin ang kaloob ng pananampalataya at ibahagi natin sa iba. Pasalamatan natin ang Diyos sa 500 taon ng biyaya sa ating bansa. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ating makasalanan. Panginoon Jesus, Ika'y makapangyarihan Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, Ikaw na parito pang pawin ang dilim na dulot ng aming kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawaran ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, buktong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang na malabirin para sa libutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkatuang tao ng anak mo ay mapagukulan nawa namin ng lubos na pananalig at may pagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isasalaysay sa atin ang pagkapanganak kay Samson. Siya ay nakatalaga sa Panginoon, kaya't pinuspos siya ng Espiritu at patuloy na pinagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Nagpakita sa akin ng isang propeta ng Diyos. Parang anghel, kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay iyahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan.
Sa Ebanghelyo, ipinapahayag sa atin ang pagbabalita ng anghel kay Zacarias na magkakaanak siya ng isang lalaki sa kabila ng kanilang katandaang mag-asawa. Ang kanilang anak ay magiging dakila sa paningin ng Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang serdote ng alay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod sa paningin ng Diyos, namumuhay na ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanungkulan noon at sinaglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote, na sila'y magsapalaran. Ayon sa kaguluhan ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kahit pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ng mga tao at nananalangin. Walang ano-anuin napakita sa kanya isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakanak na isang lalaki, at Juan ang pangangalan sa kanya. Ika'y matutuwa at maging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya inom ng alak o anumang inuming nakakalasing, kasi napupunan pa lamang ng kanyang ina. Mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak na Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoon Diyos. Mauna siya sa Panginoon, tag na Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwel. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na, gayon din aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ko pang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa inyo. At ngayon, mabibigyan ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ginagamit niya, kaya natanto nila nakakita siya ng pangitain at siya'y natiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na siya. Hindi nga ng tagal at naglihis si Elizabeth, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tiwala ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin mga katabi, magandang umaga sa iyo. Sa huling apostolic exhortation ng Santo Papa Francisco na may pamagat Amoris Laetitia, sabi niya, bagamat maraming mga bagay ay hindi ayon sa iyong kagustuhan, narin ang Diyos na maaaring ituwid ang bakubakong daan. At mula diyan, mabuting bagay ang magaganap. Mga kapatid, meron ito yung kasabihan, mga Pilipino, kapag tiwala ang nasira, mahirap na itong maibalik pa. Kapag tiwala ang nasira, mahirap na itong maibalik pa. Tiwala, pagtitiwala ay mahalaga. Isang uri na ginagamit sa ugnayan. Ugnayan natin sa pamilya, sa ating kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kabarangay. At dito inaasahan tayo na sandali na tayo pumasok isang ugnayan. Pagtitiwala ay dapat kasama sa ating paglalakbay. Sa panahon na walang katiyakan sa buhay, magtiwala sa Diyos. Ang mga babaeng tinutukoy sa mapagbasa ngayon, si Elizabeth at asawa ni Manoah, matanda na at baog pa. Sa kanilang katandaan, maliit na lamang ang chance na masasabi natin upang sila magkaroon ng anak. Subalit, pumasok, dumating ang anghel at binalita sa kanila ang magandang balita na sila'y magkakaroon ng anak. Napuno ng pagdududa at walang katiyakan sa kanilang buhay. Paano mangyayari ito? Na sila'y matanda na at baog. Sa kabila ng pag-alinlangan at takot at kawalan ng katiyakan ng buhay, meron silang pinanghahawakan. Pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kapag ang Diyos ay para bagay sa ating pakiwari ay wala o absent, magtiwala sa Diyos. Si Zacarias ay unti-unti nawawala ng pag-asa na magkakaroon sila ng anak sapagat sila'y matanda na. Pakiramdam niya, iniwanan siya ng Diyos. Pakiwari niya ay wala ng Diyos sa kanila susubaybay. Zacarias, isang matuwid na tao, isang banal na tao. Kaya nga't ng sandaling iyon, gayon na lamang ang kanyang damdamin na pakiwari ng Diyos ay malayo sa kanya. Sa kabila na ito, mga kapatid, pinagpatuloy pa maglingkod bilang isang sardote at patuloy siya nagtitiwala sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, magtiwala sa Diyos sapagkat naghahanda ang Diyos para sa atin ng pinakamahusay. Ang dalawang mag-asawa sa pagbasa ay binigyan ng isang anak. Hindi lamang pangkaraniwang bata masabi natin, mga bata na may papel na gagampanan sa buhay ng Panginoon. Sa gitna ng kanilang katandaan, dala ng kanilang perseverance and patience na tinatawag, pinagkalabsan ng Diyos ay nang hinihingi. Mga kapatid, marahil madalas yung marinig sa amin, kapag pinag-usapan ng tiyaga sa panalangin, nandiyan ang si Santa Monica, na marahil nga kilala nating lahat. Si Santa Monica, ayon sa kanyang talambuhay, ay isang, nasabi nating matuwid na babae. Subalit, meron siyang tatlong malalaking problema sa buhay. Problema niya sa asawa,
problema niya sa balaing babae, at higit sa lahat, ang problema niya sa kanyang anak. Ayon sa kanyang talambuhay, mahabang panahon ang ginugol niya na dumulog sa Panginoon. Naubos na raw ang kanyang luha. Maraming pumatak sa kanyang pisngi. Subalit hindi sumuko si Santa Monica, hindi nagbago kanyang pananalig sa Diyos. At sa takdang panahon, ipinagkaloob sa kanya ang hinihiling. Nagbago kanyang asawa, nagbago kanyang balaing babae, at higit sa lahat, ang kanyang anak si Agustin ay nagbago at mahigit na tagapaglaban ng ating pananampalataya. Perseverance and patience, ito mga kapatid, magdadala sa atin sa piling ng Panginoon. Mga kapatid, marami tayong mga alinlangan at kawalang katiyakan sa buhay na ito. Mga sandali na pakiwari natin ng Diyos ay malayo sa atin. Sa mga sandali na pakiramdam natin, iniwanan tayo ng Diyos. At marahil sandali, sabihin natin, wala ng Diyos. Hindi ako niniwala sa Diyos. Wala siyang magagawa sa akin. Ako na lamang. Yan mga kapatid, matuturing natin mga sandali na delikado. Nawawalan tayo ng isang damdaming makadiyos. Nawawalan tayo ng pagsampalataya sa Diyos. Nawawalan tayo ng pag-asa. Mga kapatid, sa araw, ika-4 na araw nating pagsimbang gabi, nawa, maalala natin na sa gitna ng mga kawalang katiyakan sa buhay natin, nandoon ang isa sa atin ay palagi sumusubaybay. Nariyan pa rin ang patuloy sa ating gumagabay. Nariyan pa rin patuloy na tumutulong sa ating paglalakbay. Nariyan pa rin ang kasama-sama natin sa ating paglalakbay, ang batang si Jesus. Kaya mga kapatid, anuman ang kalagayan sa ating buhay, magtiwala tayo sa Diyos. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagawa sa ating buhay. Hindi madadaig sa gandang loob ng Diyos. Sa takdang panahon, ipapagkaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa Kanya. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, ay patuloy nawa tayong magtiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway isalin sa mga anak ang katatagan at pag-asa ng isang nananalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga kabataan ay makita nawa ang kahalagahan ng tanda ng krus sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit ay pagalingin nawa ng Panginoon at ang mga nasabingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa ay tanggapin nawa sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Amang mawain, puspusin kami ng Espiritu ng sagayon. Salubungin namin ng may galak at sigla ang aming tagapagligtas na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mapatid sa repisi kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayin mo mga nakahain sa dambana, itong aming abang nakayanan, magkamit nawa ng kapupunang kabanalan, na dinudulot ng iyong kapangyarihan, pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na aming pasalamatan. Pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugod sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsila niya ay pinanabikan na malabiling Kanya ng tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdinig niya inilahad ni Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahanda namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nalangin lubos na makarap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel sa dampapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit pamagitan Espiritu kayong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hatid, binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang muling nabubuhay. Gayon din ang mga ginugunita namin ngayon, sina Harley, Valeriana, Francisco, Manuel, Felipe, Romualdo, Juanito, Antonio, Sotera, Agustina,
at lahat ng ating mayumang kababayan na walang nakakaalala. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din nagdirebersaryo kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Pinalito, Pedyong Ine Maria Victoria Valentino, Alex and Lota Samones, Nancy Bautista, Mayor Eladio Gonzalez, Juan Balagtas Bumen, Vic and Vicky Concepcion and Family, Christopher Hernandez, Olympia Padrones, Gloria Jacinto, Biminda Alejandro, Horacio Teodoro and Family, Nati Claire C.G. Jacinto and Family, at lahat na manag-alay na malamisa ngayong umagang ito. Kaysa na malabiring Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad niyo kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Kristo ng anak mo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili na magagaling na utos at turo mabathalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag ang pananalig sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawan mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yudya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa takapamakan. Samantala hintayin namin na masiyang pagbabalik na Jesucristong aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapay at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan.
sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, na ito si Kristo ang tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisakang aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Darasalin po natin Orasyon Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaan walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga tako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amin. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amin. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Lorenzo Diacono at Martir. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang loob sa aming pinagsaluhan, kami ipanatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaganda naming tanggapin ng marangal ang pagsilang na aming manunubos na mahal na siya na mamagitang kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala po sa lahat, yung medical protocol na hiningi sa atin, no po. Pagsagapan po natin magampanan. Ikang simple lamang yun, pero kumisan, nababaliwala po natin. Ngayon din po, mukhang tagulan na naman. Umuulan na naman po, kaya ingat-ingat lang po, no po. Madulas ang daan, kaya po, konting ayos na paglalakad. Ngayon din po, pinaalala po, bukas po linggo, wala pong misang alas 6 ng umaga. Pero ito, misang alas 5, ang susunod na po yan ay 7:30 ng umaga at alas 9 ng umaga. Inulit ko po, wala na pong misa bukas alas 6 ng umaga. Sa halip, yung pong alas 5 ng umaga na po. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayri. Pagpalain kayo ng mahabagin Diyos, Ama, Tanak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.